Ayan. Beb, tara, pasok ka. Beb, pagpasensyahan mo na yung bahay namin, maliit tsaka makalat. Beb, ano ka ba? Ako na nga itong naki-overnight to. Aarte pa ba ako? O siya, dyan ka muna ha. Aayusin ko muna yung higaan natin. Nay, gutom na nga po ako. Anak, wala pa nga ang tatay mo. Hindi naman nakatanggap ng labada si nanay, kaya wala pang pang-budget ngayon. Konting tiis lang muna, anak, ha? Hello? May tinapay ako dito, oh. Gusto mo? Sa'yo na lang. Masarap yan. Salamat, ate. Beb, eto na yung unan tsaka yung kumot na gagamitin mo. Sana mapagtyagaan mo, Pasensya ka na. Yan lang talaga yung meron kami. Walang problema, Beb. Ang mahalaga, makakatulog ako. Thank you. Beb, tara, kain muna tayo bago matulog. Beb, pasensya ka na, Mantika asin lang yung ulam namin ngayon, eh. Wala pa kasi si tatay, kaya wala pa pambili ng pagkain. Sobra akong nahihiya sa'yo, Beb. Beb, ano ka ba? Magkaibigan tayo, oh. Hindi para i-judge kita. Mahirap naman talaga yung buhay. Minsan nasa baba tayo, to the point na talagang walang-wala na. Pero ang mahalaga, hindi yun palagi. Dadating din talaga yung panahon na nasagana tayo. Kaya na tayo? Gulay po, gulay. Ate, kuya, gulay po. Neng, pabiling gulay, halagang 50 pesos. Sige po, ito po, oh. Okay na sana kasi yung time scale. Jennifer? Si Jennifer nga. Hello. Kamusta kayo? Ang gaganda ng mga suot nyo, eto, malapit na makatapos. OJT na kami, then after nun, graduation na. Ikaw ba, kamusta? Hindi ka na namin nakikita sa school, wala naman akong choice kundi maghanap buhay, eh. Gustuhin ko mang mag-aral, pero walang-wala talaga kaming pangtustos, eh. Naku, sayang naman. Kasabay ka sana naming makakatapos ng pag-aaral ngayon, oh. Kailangan ko kasing tulungan yung mga magulang ko, eh. Pati na rin yung mga kapatid ko. Oo, nakakapag-aral ako. Pero kung nakikita kong nagugutom yung pamilya ko, huwag na lang siguro muna. Di bali, okay lang yun. Hindi naman nagmamadali sa pag-aaral, eh. Andyan lang naman yung education. Kapag okay ka na, kaya mo na, edi tsaka ka bumalik, di ba? O siya, dito muna kami, Mahuhuli na kasi kami, eh. Jennifer, good luck, Kaya mo yan. Wala kang hindi kaya, di ba? See you. Always rooting for you, Jennifer. See you. Hello, Nay. Napatawag po kayo. Kamusta po? Anak, baka meron ka pang 10,000 dyan. Pangdagdag lang sana sa pang-araw-araw dito sa bahay. Nay, di ba po kakapadala ko pa lang ng 15,000 nung nakaraang linggo?
Eh ayun na nga, naubos na eh. Nag-aya kasi yung mga kumari kong mag-outing. Diyos ko. Nay naman, malaking halaga po yun. Sana naman tinipid ninyo. Hindi po ganun kadali kitain yun eh. May pasensya na po, hindi po ako makakapag-abot pa ngayon. Wala din po ako. May mga bayarin din po ako dito tsaka gastusin pang araw-araw. Teka, ang yabang na itong sumagot ah. Kung makapagsalita ka, para ang laki ng kasalanan ko ah. Nakapag-abroad ka lang, ganyan ka na magsasagot? Eh, puro ka lang naman pasarap dyan. Singilin kaya ka sa pagpapalaki ko sa'yo. Huwag ka mag-alala, hindi ka namin kailangan. Kaya namin nang wala ka. Sobra naman ho kayo, Nay. Hindi naman po ganun kadali magtrabaho dito sa abroad eh. Kasi lahat salo-salo mo. Yung kapag nahihirapan ka, yung may sakit ka, nalungkot ka, wala. Ikaw lang mag-isa. Wala kang katulong, wala kang karamay. Pero Nay, bakit ganun? Yung isang beses ka lang hindi nakapagbigay pero parang buong pagkatao ko na yung hinisgahan ninyo. Itong pag-abroad ko, Nay, kayo naman po yung may gusto nito, di ba? Hindi po ako. Gusto ko po kasi na maging doktor talaga eh. Yung makakapagbigay ako ng tulong sa mga tao. Yung makakapaggamot ako ng libre. Yun talaga na eh. Kaso mahirap kasi tayo eh. Kaya itong pag-abroad ko, pinili ko na lang to para sa inyo. Na yung pasarap po ba na sinasabi nyo? Yun po ba yung kapag natanggap ko na yung sahod ko, eh, bibili ako na kahit man lang pares ng damit? Yung pasarap po ba na sinasabi nyo? Yun ba yung kapag after kong magtrabaho, magpakapagod dito sa abroad, yung kakain ako ng masarap kahit isang beses lang? Yun po ba yun, Nay? Pasensya na po kayo, Nay, ah. Kasi minsan, sa tanang buhay ko, hindi ko naranasan yung ganun eh. Kaya yun man lang, Nay, mabigay ko sa sarili ko, maregalo ko sa sarili ko. Kasi wala naman akong choice eh. Kundi yung piliin lagi yung pamilya ko para tulungan kayo. Yun nga man lang, Nay, na kamustahin niyo ako. Kailan ko kaya ma-experience na yung tatawag kayo sa akin, yung magme-message kayo sa akin para kamustahin lang ako. Yung hindi yung manghihingi kayo ng pera, yung hihingi kayo ng ganito. Pero wala eh. Hindi ko alam, Nay. Hindi ko alam kung bakit sa kabila ng paghihirap ko, sa kabila ng pagpili ko sa pamilya ko kaysa sa pangarap ko, hindi ko alam din kung bakit ganito pa yung mga sinasabi niyo sa akin.